at tagig RTC na naghain ng not guilty plea kina Cedric Lee at si Mara sa kanilang kinakaharap na kasong serious illegal detention na sinampa ni Bong Navarro. May epekto ba sa kaso kung ang korte ang naghain ng not guilty sa isang akusado? Paliliwanag sa atin yan ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney, good morning. Good morning din siya at good morning sa lahat at good morning sa mga Happy ating mga holiday. manggagawa. Happy holiday. Happy holiday din. Anyway, Attorney, makakabigat ba sa kaso ng isang akusado kung ang korte ang nag-enter ng not guilty plea? Well, actually hindi naman. Unang-una sa ilalim po ng rules of court sa mga kriminal na kaso, ito na po yung tinatawag natin na stage of the proceedings na arraignment. Okay? So parang magbalik lang tayo, nag-umpisa yung proseso ng isang kriminal na kaso nung nag-file ng complaint ang biktima. Tapos maririnig natin yung mga katagang preliminary investigation dahil mag-iimbestiga muna ang prosecutor kung meron bang kaso o wala. Syempre, kailangan niyang siguraduhin mukha bang nangyari talaga. Ang mga pangyayari na kinocomplain ng biktima, dapat bang ituloy ang kaso. So pagkatapos ng preliminary investigation, tuloy ng kaso, doon natin naman naririnig yung issuance ng warrant of arrest, nagkakaroon ng issue kung may bail ba o hindi. At finally nga, ito na ang punto ng arraignment. Pag-arraignment po, dito po pinipresenta ang akusado sa korte, binibigyan siya ng kopya ng complaint laban sa kanya at binabasa sa akusado ang kabuuan ng akusasyon laban sa kanya. Kung ano ang kaso, kung ano ang complaint, at kung ano-ano ang umano'y ginawa nila. At syempre, kung ano ang malamang na penalty. Saka dapat nga magpapasok ng plea ang akusado ng guilty o not guilty. At talaga pong nakalagay naman sa rules natin on criminal procedure, kung ayaw magsalita ng akusado, yung korte na lamang ang magpapasok ng plea ng not guilty. So not guilty lang naman ang pwedeng ipasok ng Hindi korte. pwede yung korte magsabi Hindi ng pwede guilty. magsabi, oy, guilty. Diba? Tama. Not guilty lang. So sa tanong na kung nakakabigat ba ito sa kaso ng akusado, ang sagot po ay hindi. Tuloy lamang ang kaso, patutunayan pa rin ng prosecutor at magpipresenta pa rin ng ebidensya para mapatunayan nga kung guilty nga beyond reasonable doubt ang akusado. Attorney, pwede rin ba na magsabi ang akusado na guilty siya? May magagawa, meron ba talagang gumagawa nun? Meron naman. Kasi unang-una, yung pag nag-admit sa korte na guilty ka, ito ay mitigating circumstance. Parang voluntary surrender yan. Malamang mas babait ang korte at ang penalty bababa dahil nagpakita ka naman ng remorse, di ba? Yung parang sorry ka naman sa ginawa Sorry mo. ka naman. At sinave mo ang korte, ang gobyerno sa malaking gulo, hassle at gastos na imbis na magtagal ang kaso, umamin ka na lamang ng kamalian mo. So meron kang bonus, kumbaga, kung umamin ka. Pero dapat unqualified ang pag-plead ng guilty kasi kung ang plea mo ay, opo, guilty po ako, ginawa ko talaga ang kinocomplain niya, pero binugbog ko siya kasi binugbog niya ako una eh. O dinedepensahan ko lang sarili ko, o dinedepensahan ko yung girlfriend ko. Pag ganun ang plea, in effect, i-consider yan as a not guilty plea pa rin. So kahit na sinabi niyang guilty, pero meron pang mga Paliwanag. maraming paliwanag, excuse, sasabihin ng korte, not guilty. So, ang ipapasok pa rin para sa kanya, not guilty pa rin. So, in case of doubt, kahit na yung akusado mismo ang nagsabing guilty, pag nagkaroon ng doubt yung korte kung guilty ba or not guilty pa rin ang i-enter na plea ng akusado imbis na not guilty. Ano naman ang epekto pag nag-plead ng guilty? Ay, conviction ka agad. Sentencing. Okay. Tapos, Guilty, wala ka ng paliwanag, gano'n. walang paliwanag. Okay. Na inaamin ko talagang, at saka pinagsisisihan ko. Okay. So, inaamin ko. Pero tapos na ang boxing, kumbaga. Pero, ko-consider ng court yung parang dapat babaan natin ng penalty kasi may bonus umamin uli. siya, may bonus pa Okay, rin. oo. Pero of course, kung capital lang offense, as in katulad nito, reclusion perpetua, yung serious illegal detention, at umamin naman kaagad ng guilty ang akusado, actually, yung korte, dapat pangalagaan din niya yung akusado kasi baka mamaya binenta lang pala nung abogado, Abogado, di ba? oo. Or baka mali ang intindi niya dun sa plea niya ng guilty, baka hindi niya alam na panghabang buhay pala siyang ilalagay sa ano. So yung korte naman, kahit na nag-guilty na, meron siyang, yung korte, pwede niyang imbestigahin. Alam mo ba talagang ginagawa mo, di ba? Dapat mag-inquire din yung korte kung talagang alam na alam niya. Kasi nga, hindi naman normal, nakaagad naman umaamin ng akusado, di ba? Usually nga, kino-consider ng court na yung tao, given yung human nature, hindi naman talaga, mahirap umamin, mas lalo na kung kulong o dati kung may death penalty. Magtataka ka kung masyado namang voluntary ang pag-plead ng guilty. Pero So, dapat protektahan din. Pero bihira talaga nag-ano ng guilty yan, ah. Meron, pero Pero meron. meron, pero meron. Pero meron. Oo, pero- Kasi nga,
bumababa naman ang penalty pag umamin ng kasalanan. Okay. So kahit na anong kasalanan pa yan, mas okay na po yung umamin ka agad. Okay. Maraming salamat po, Attorney Gabby Concepcion. Parang cryptic, ano? Oo May nga message, oh.